Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. It's a trap. Kami nagbibideo okay ngayon, January 1. So, kahapon dapat pinwesto ko na itong mga ibang mga na-replant ko na dito, piliformis. Pero umambon at nagkatamaran ng umakyat kaya ngayon ko na ililipat ng pwesto. So, may advice lang ako doon sa mga beginner, no, yung mga nagre-replant, no, nagta-transfer ng isang halaman sa another planter, o kaya yung nag-propagate ng first time, o kaya yung halaman nakararating lang galing sa shipping. Ang pinaka the best na gawin nyo kapag after nyo ma-replant, ilagay nyo muna to sa medyo shaded na lugar, yung medyo naarawan lang ng morning sunlight, or at least nagkakaroon siya ng nariliwanagan siya na hindi direct sunlight, no. So bakit nga ba? Syempre hindi pa yan masyadong acclimated, so maninibago pa yan sila at mahihirapan pa silang mag-adjust kasi nga kare-replant lang. So kung ipapaarawan mo yan agad, mas mabilis silang matuyo or worse, mamatay pa. So mas maganda kung hapon mo ilipat ng pwesto, o kaya ang gawin nyo early morning tulad nito. Kaya kung makilimlim naman, pwede naman. So kung mapapansin nyo ngayon, may mga dew na yung mga ibang mga leaf na itong piliformis. So ano yan, good news na mabilis silang nakapag-adapt. Sabi siguro na bakit ngayon lang kami na i-replant. So ayan, doon naman sa mga kararating lang, kailangan nyo talagang i-acclimate yun. So napakahalaga na acclimation. Minsan isang araw lang pwede nyo nang ilabas agad, pero may mga araw, may mga pagkakataon pala na it takes a week or more bago nyo mailabas yung isang plant. Bakit nga ba? Siyempre, kung dumating sa inyo yan na iisa o tatatlo na lang yung leaf, no? Like for example, Venus flytrap, bumili kayo, mga 8 yung traps nya na in-order nyo, parang ganyan, tapos dumating sa inyo dahil nag-holiday o kaya kayo, location nyo or location ng in-order nyo galing sa malayong lugar, darating talaga yan na tatatlo na lang yung traps, or more or less ganun na lang karami. Nangyayari talaga yun, at ayun talaga yung risk ng buyer and seller kapag nagbebenta or bumibili sa malalayo. So ang pwede nyong gawin, gawin nyo yung best nyo para mabuhay sila. So ang ginagawa namin dati, binabalot namin sa live sphagnum tulad nito, ang ICU technique, pero live sphagnum yung gamit. Pag nabalot na namin yung halaman or yung rhizome ng halaman, tsaka namin tatanim. Ang pagkatanim, acclimate ng mga 2 hanggang 3 linggo sa medyo, yung lugar nga na medyo shaded or indirect sun ng mga ganong patagal. Tapos pag nakita mo na may new growth na, like tumubo na yung first traps niya, kahit hindi pa nabuka yan, basta medyo tumubo na ng nag-form na ng traps, kahit hindi pa nabuka, pwede nyo nang ilabas yun. So pagka nilabas nyo, huwag nyo muna ilagay sa sobrang init na lugar. So unti-unti nyo ilabas, gradual, yung pag-expose sa sunlight. Kasi bakit? Para sure na mabubuhay nyo. Kasi pag in-expose nyo agad yan, okay lang kung BFT tsaka ibang mga hardy na halaman. Pero kung halimbawa Andromeda, Drosera Andromeda yan, or Helianthera, Cephalotus, at kung ano-ano pang mga intermediate highland to ultra highland ng mga halaman, hirapan talaga tayo niyan kapag in-expose agad natin sila, or kahit nga hindi ganun kaaraw, minsan namamatay sila dahil low humidity. So kailangan natin sanayin muna, no? Kung naranasan nyo na yan, halimbawa galing kayo sa indoor, punta kayong bangko, punta kayong restaurant na air condition,
Tapos lumabas kayo ng lugar na wala ng aircon, halimbawa sa labas, di ba ang init? Ganun yung pakiramdam nung halaman na after nilang sa biyahe, kulob sila, tapos tinanggalan nyo siya ng humidity after mong ano, yan ang mangyayari sa kanya. Siyempre tuyot yun, ang bilis nun mag-evaporate. At tayo naman dahil yung iba baguhan, hindi na agad na agapan after a day or two, crispy na yun yung inyong carnivorous plant. So madaling mamamatay. So kailangan maayos yung inyong pag-a-acclimate. Napakahalaga ng acclimation. Bihira ako na rin mai-topic ito at marinig rin sa mga community. Pero sa panahon ngayon, mas dapat galingan natin yung pag-a-acclimate kasi sa ngayon, okay yung panahon, malamig, hindi ganun ka-init. Pero dumarating yung time na after ng malakas na ulan or after ng taglamig, bilang sabay naman yung sobrang init. So, mahihirapan yung halaman sa time na yun. Kaya, kaagapan nyo. Kung sakaling mangyari yun, kailangan, mabigyan nyo agad ng solusyon. So, kung mainit, bigyan nyo ng shade. Kung masyadong malakas ang hangin, lagyan nyo ng protection sa paligid. So, maraming mga paraan. Pwede nyo itanong sa akin, pero ang dami ng video kong ginawa nun dati. Nandiyan na nilagay natin sa cage. Nandiyan na nilagay natin sa ayun, yung parang greenhouse. Tapos aquarium. At pinaka kakaiba na ginawa ko dati, nilagay ko pa sa cave ng sphagnum moss na live and moist para lang mabigyan ng more humidity yung Andromeda natin dati. Ngayon wala na. So, may mga halaman kasi na sobrang hirap alagaan sa lowland, especially yung mga galing sa ibang bansa at galing na sa ibang bansa, highland pa, galing pa sa long shipping. So, mahirapan talaga tayo. So, kaya, galingan natin yung pag-acclimate. Napakalaking bagay niyan, acclimation. So, ano pa ba? Ano yung mga halaman or ano yung mga pagkakataon na kailangan mong i-acclimate yung halaman? So kanina nga nabanggit ko na, long shipping. Pagka galing sa long shipping, kailangan mong i-acclimate yun dahil nga sa pinagdaanan nilang condition sa long shipping, hindi natin masabi kung ano yung kanilang dinanas. Pero malamang sa hindi. Sobrang init dahil sa mga truck or delivery vehicle na ginagamit nila. Minsan walang aircon yung syempre yung mga parcel. Tapos yung pangalawa, minsan natatapat pa dun sa mainit na lugar ng sasakyan. Nangyayari talaga yun. At kapag nangyari yun, pag dumating sa inyo na parang hopeless na yung plant, tanungin nyo agad yung binila nyo. May nangyari niyan, ito lang na nakaraan. Mas malapit nga siya, parang Pangasinan or Visayas lang, hindi ko alam kung basta malapit lang talaga, hindi siya ganun kalayo. So yung dumating ng mas malayo sa Mindanao, mas maayos na karating, samantalang yung sa kanya Visayas lang yata yon or bandang norte. Sensya na, hindi ko na maalala kung saan siya, pero ang sabi niya, ang dumating sa kanya ay isang leaf na lang ng Pingicula setos yung binili niya. Isa pa naman yun sa pinakamagandang setos ko. Tapos yung medium nun galing pa sa live sphagnum moss, galing doon na hinugasan ko. Ang ganda pa naman ng setup ko doon. Tapos natunaw. Sabi ko, paano nangyari yan? Maganda yung halaman, maganda yung medium, ayos naman yung pagkakabalot ko. Tapos natunaw pa rin. So sa tingin ko, dahil nga sa holiday, tapos baka natapat dun yung plant niya doon sa lugar kung saan sobrang init, natunaw nga siguro. Pangalawa, ano pa ba yung pwede nating mga i-acclimate na plant? Bukod sa long shipping, yung propagate mo pa lang. Pag newly propagated yung plants, huwag nyo masyadong ibilad ng husto. Lagay nyo lang nga sa ganyan. So medyo may shade, less yung hangin. Less ng hangin, hindi ibig sabihin walang air circulation. Walang yung lakas ng hangin na mabilis makapagpatuyo. Na-uproot pa tong isa. So pag malakas ang hangin kasi, ang bilis makatayo niyan sa mga plant natin.
So gagawin nyo, lalo na pag newly propagated nga o transplant, ilagay nyo dun sa less yung hangin. Tapos kapag nakikita nyo na yung halaman tulad nung kanina yung Piliformis nakaka-recover ng papanyo, nagkakaroon ng dew, yung isa sa mga senyales. Sa Venus flytrap naman, bumubuka yung bibig ng mga nag-close na traps during transfer or replant at propagation. So pwede nyo nang i-expose yun, pero makaasa kayo na mas mabilis matuyo or mamatay yung mga leaves nila, kasi nga we need more energy para mag-heal yung wounds na binigay nyo during propagation. At ganun din para makapag-produce ng bagong root system and foliage or yung mga dahon. So okay lang yon, basta yung new growth healthy, wala kayong dapat ipag-alala. Kapag kayong old growth, yung nagdilaw at nag-brown o nag-itim, okay lang yun. Basta yung new growth, ano ba yung new growth? Yung mga lugar kung saan tumutubo yung mga bagong dahon o yung gitna, yung brown. So kapag healthy yan, hindi nangingitim, hindi nagba-brown, hindi nag-yellow, hindi natutunaw, walang sira, perfect. So goods yun. So may mga exemption ha. Pag aksidente mong natanggal, halimbawa yung new growth ng BFT, itanim mo pa rin, no? Mas maganda epekto nun. Tsaka na natin pag-usapan yan, yung sekreto sa pagtatanggal ng new growth sa BFT. May mga secret propagation technique tayo niyan dyan sa ating YouTube channel, dito sa YouTube channel. Hanapin nyo na lang, pero siguro sa ibang topic i-discuss natin yan, kasi acclimation yung ating itatopic ngayong araw. So pangatlo na pala, kasi yung una through shipping kailangan natin acclimate, pangalawa upon transplant and propagation. Ano pa? So may mga halaman minsan na tulad halimbawa, ano bang mga halaman? Ayun, may mga halaman na mabagal yung paglaki, no? Pag mabagal yung paglaki at parang minsan imbis na lumaki na mamatay, minsan kailangan mong i-acclimate from one condition. Halimbawa, ang tulad, bigyan ko na lang kayo ng example. Yung Nepenthes ko dati, nakalagay sila sa less favorable na condition, pero para sa akin yung condition na yon angkop sa kanila, kasi Nepenthes sila medyo shaded, mas mataas yung humidity, less yung hangin ng lugar, mayroong pantubig sa ilalim, meaning hindi sila water tray, pero sa ilalim may tubig na nag-evaporate continuously. So, sa tingin ko, sabi ko the best to, tapos nasa paligid pa nung tangke ng tubig na malamig yung mga halaman. Sabi ko the best tong space na to para sa sa Nepenthes specifically. Pero napansin ko yung mga Nepenthes ko hindi nagpi-picture man, hindi ganon ka regular, tapos hindi sila ganon ka ganda yung paglaki, leggy. Sabi ko kulang to ng araw, kasi masyadong shaded yung lugar. So ang ginawa ko, unti-unti ko silang itinaas uli dito. So ang unang kong ginawa, nilagay ko sila dito sa parang, ayoko na ipakita doon, puro sampay dito banda sa side na to. May mga underwear kasi naman. So nilagay ko sila dito sa lugar na to para ma-acclimate sila. Less hangin, less init, pero mas intense yung liwanag na na-receive nila. So nabuhay sila. So sumunod nun, yung ikalawang stage ng acclimation ko, pangatlong stage, nilagay ko naman sila dito. So nabuhay pa rin sila at lumaki. So actually mas mahirap dyan. Napansin ko na lumalaki sila, pero imbis na mag-picture, hindi sila nagpi-picture, nagbabarigate pa sila. Ibig sabihin, stress sila. So mag-variegation na nag-induce due to stress. So hindi maganda pa rin yun, kasi yung variegation ay mawala rin naman kapag naka-recover sila. So kaya ang ginawa ko sa kanila ay inilagay ko na sila dito sa lugar na to, kung saan naaarawan sila ng morning sunlight, nadidiligan sila ng regular. At yung mga picture plant na nilagay ko rin dito ay gumaganda, nagpi-picture at lumalaki. So nung nilagay ko sila dito, eto na nga yung mga yon nakasabit. Karamihan sa kanila ay nag-picture na ng marami, nag-regular rin. So ayan, pipicture na sila ng regular.
At yung karamihan sa kanila naibenta ko na. May mga namatay, no, lalo na yung mga halaman ng mga highlands tulad nitong ano to, peltata. Ayan, may namatay na peltata. Pero yung ibang peltata yun, buhay na buhay pa rin. Pulisan na lang tong peltata. Parang ito hindi to peltata. So ayan, nabuhay sila, nag-feature. So dito rin, yung mga ibang mga highlands ko dito na halaman na seed grown, dito rin kasi gumaganda. Kaya dito ko rin naisipan na ilagay yung feature plant. So, 'di ba? So, ganun yung pag-acclimate. Hindi siya isang gabi lang acclimated na. So, minsan kinakailangan i-acclimate mo ng matagal. Minsan naman, no, kalalabas mo pa lang biglang masama yung talaga yung naging lagay ng halaman mo dahil napabigla. So, may kailangan kang gawin na intervention. Is either ibalik mo siya sa dating niyang pwesto or lagyan mo ng shade yung lugar kung saan mo siya nilagay na bago. So, lagyan mo lang, no, kung may mga iba pang paraan dahil iba-iba naman yung nagiging problema upon acclimation. Pero sasabi ko sa inyo, mahalaga yung acclimation para makabuhay kayo ng halaman, carnivorous plant. Lalo sa mga beginner o yung mga hirap sila mag-alaga ng carnivorous plant. Kasi dati, basta-basta na lang ako nag-alaga ng carnivorous plant. Eh, hindi pala pa talaga po pwede yun, no? Actually pwede, kaya lang mas yung chance niya hindi mo kontrolado, kumbaga mababa yung success rate, no? Kapag maingat ka or ina-practice mo yung acclimation, so ayun, no, mas maganda yung tubo nila. So sa rules lang naman acclimation, alamin mo kung ano yung natural environment nila and try mo ibibigay yung close, no? Hindi mo kasi mabibigay talaga 100% na parehas. Yung close doon sa environment na kung saan sila nabubuhay, no? Maaring tanungin mo yung nagbenta sa'yo, ano bang condition niya dati, so para magaya mo. Pangalawa, i-research mo sa internet kung ano yung environment na kung saan sila lumalaki. Halimbawa, itong halaman na to nakikita sa isang bundok, no, na malakas ang hangin, mataas na lugar yung altitude. So sabihin highlands pala itong halaman na to. So yun, magagayahin mo lang paano mo gagawin yun. So maraming mga paraan, no? May mga iba madaling gayahin, may mga iba mahirap, pero ayun yung masaya sa pag-aalaga, yung challenge kung paano mo sila mabubuhay. Nung una talaga hirap rin talaga ako, pero yung BFT pa lang di ko na mabuhay. Pero nung na-experience ko na ganun lang pala, no? Konting research, i-try yung ganitong mga technique, no? Kapag gumana, edi yun, no? I-try mo yun na mas matagal ng kaunti. Kung effective, edi yun, no? Nakuha mo na isa sa mga technique, no? Ayun yung minsan hindi mo mababasa sa mga forum, sa mga post sa Facebook. Kumbaga ayun yung parang secret mo doon sa yung sinasabi nilang green thumb. Yung green thumb parang ako naniniwala ko doon, pero parang natsatsambahan nila kung paano yung alagaan yung halaman. Pero sa experience, mas parang mas believe ako doon sa may experience na talaga. Kasi through experience, alam na nila kung ano talaga yung gagawin. Kasi naka-experience na sila ng failure. And ganoon din naman, success. So, yan. Yun lang muna siguro. Humaba na tong video na to ng gusto. Anyway, Happy New Year sa ating lahat. At hopefully, mas mapaganda natin yung mga halaman natin this 2025 kasi uno na pala ngayon. So kapag may mga tanong kayo at gusto nyong malaman kung ano yung aking pwedeng i-assist, no, sabihan nyo lang po ako. Hindi naman tayo talaga expert, pero no, medyo matagal tayo ng kaunti, no? Marami pang mas matagal sa atin, kaya lang yung iba busy sila sa buhay nila. Ako na nakakagawa ko ng video ngayon, no, para ma-share din sa inyo. So nagre-research rin ako actually. Minsan nagtatanong din. Actually, minsan natututo rin ako sa mas bago pa sa akin. Kasi tulad na lang halimbawa nung nangyari ngayon lang, yung climate change, no, hindi ko siya talaga makuha no. Kumbaga pinagsama na yung climate change, katamaran ko at
mga kabisihan ko dito sa ano, mga ginagawa ko dito. So hindi ko siya ma-gets kung paano ko alagaan. Nakuha ko pa yung solusyon na yon doon sa iba na mga bago lang. Sabi niya, sir, ganito lang ginagawa namin. Ako naman, talagang pinakikinggan ko at binabasa ko minsan yung kanilang message kasi nga gusto kong malaman ano yung kulang ko. Ano yung ano ko, ano yung hindi ko pa nagagawa. So yun, no. Kaya pansin ko, ang kinulang ako ngayon yung talagang pagtutok sa halaman. Kumbaga binibigay mo lang yung sakto lang. Samantalang dati, 'di ba? Kumbaga nag-aalab talaga yung passion natin para mabuhay yung halaman. Pero ngayon dahil nabubuhay mo na, parang naging kampante ka na. So ayun ang kulang ngayon. Sana sa 2025, ngayong 2025, na ibigay natin yung hindi lang 100%. May nabasa akong story. Ibigay niya yung 1000% niya. So ayun daw yung pagkakaiba nung mga kumbaga henyo sa pag-aalaga. Pero hindi henyo yung ganun, kumbaga talagang effort talaga. Yung 1000% di ba? Nangyayari ba yun? Palagay ko nangyayari kasi na-try ko na rin minsan na mula umaga hanggang gabi, nagpa-flashlight lang ako. Nag-aalaga ako dito sa growing area. Yun talaga yung effort and passion. At pagkatapos ng araw na yun na napagod ka, masaya pa rin kayo. Masaya ka pa rin. Matutulog ka na masakit ng likod, pero pagising bukas, sarap ng pakiramdam. Kahit dahil nagawa mo yung dapat mong gawin, doon sa mga plans. So, yun lang, At maraming salamat and Happy New Year. God bless and bye-bye.